Greetings from Grandma's Vlog 18. For today's vlog, gumawa ako ng homemade sourdough starter. Yes, homemade sourdough starter. Ito nga lang step by step. Sa isang malaking bowl, naglagay ako ng 1 kilong harina. Bread flour ang ginamit ko dyan. 1 kilo siya, and then naglagay din ako ng 60 grams na dark rye flour. Napaka-importante ng dark rye flour sa ating sourdough bread. At 20 grams na salt. Halu-haluin ko lang siya. Pwede namang hindi nyo to gawin ang ganitong step, pero ito yung way ko sa paggawa ng sourdough bread. Minimix ko yung flour, dark rye flour at salt sa isang malaking big bowl. And then sa another bowl, magmalagay naman tayo ng 700 ml na tubig. Tap water ang ginamit ko, 700 ml. Ayan, susunod kong ilagay ang aking sourdough starter. Yes, homemade po rin yan na sourdough starter from the scratch. Ayan, 100 grams. At malalaman nyo na active ang sourdough starter once na inilagay nyo sa tubig at nag-float. Yun ang active na sourdough starter. So, isusunod ko ilagay ang olive oil, 20 grams na olive oil. At haluin ko lang ng malumanay hanggang maging well combined din sila. And then, sunod ko ilalagay ang ating harina na pinagalo-halo. Ilagay ko lang din siya sa water mixture, yung mayroong sourdough starter. And then, gagamit ako ng spatula para siya i-mix. Pwede rin namang kamayin sa unang paghahalo, pero mas prepare ko ang gumamit muna ng spatula sa unang mixing. Ayan, so, halu-haluin lang natin siya at i-rest natin siya ng 1 oras. Ayan. Okay lang na wet ang kanyang texture kasi ganun talaga ang sourdough. Sa una, wet siya or basa-basa. So, ganyan lang siya. And then, tatakpan lang natin siya ng towel, kitchen towel, at rest ng 1 hour. After 1 hour, ganyan na itsura niya. So, ito na yung ating kasunod na step, tuck and fold. So, mga 12 times nating itatak and fold dyan paikot. At i-rest natin siya ng 30 minutes. So, yung unang resting po is 1 hour. Ang kasunod na resting ay 30 minutes. Kaya nga, napakadali lang gawin, pero matagal yung proseso. Kasi dapat mahaba talagang pasensya mo sa pag-aantay ng oras. Hindi kailangan mag-knead o gumamit ng mixer. So, kamay lang pwede na. Ayan, tuck and fold lang ng tuck and fold. And then, after 30 minutes, magiging iba na rin ang texture niya. So, i-rest yan. Ito na po yung after 30 minutes. And then, ganun pa rin, tuck and fold, tuck and fold. Another 30 minutes na resting. At, pahatiin natin siya sa dalawa after ng 30 minutes. So, bali naka is 1 hour plus 30 minutes na siyang resting. So second 30 minutes doon natin siya hatiin. Dahil wala ako proofing basket, ito na ring bowl ang ginamit ko. Nilipat ko yung kalahati sa another small bowl. Mas maganda sana kung merong proofing basket, pero kung ano lang meron ako dito sa bahay ng ginagamit ko. So, ganyan na siya. Ito na yung huling proofing niya na 30 minutes. 30 minutes siyang ipo-proof at yun na yung last na proofing. So, all in na proofing is 2 hours. So, after 2 hours, ganyan na siya. Ready na siya for shaping. So, tanggalin lang natin yung takip at mag-sprinkle tayo ng flour sa ating table. And then, ilagay na natin yung ating sourdough bread. Ayan, kunin lang natin. And then, lagay dito sa may harina na lamesa or workpiece. And then, budburan lang ng konting flour. Pwedeng hindi nyo rin budburan. So, nasa sa inyo na yun. At yung 4 na corner, ipo-fold lang natin siya. So, ayan, sa 4 na corner. At babalik ta rin natin hanggang maging bilog na siya. At doon natin siya simulang i-shape. So, ayan, ganyan lang. Bilog na siya or kung ano man siya. Pero kung anong klaseng proofing basket ang nalagay nyo, yun ang magiging itsura niya. So, wala nga akong proofing basket kaya itong another bowl. So, nilagyan ko siya ng kitchen towel at binudbura ng harina. Ang ginamit ko nga po palang harina dyan ay rice flour para maging crispy yung ating
sourdough bread. So, ayan, tinakpan natin at buduran uli ng harina. At yan, takip uli. At ready na siya for resting sa fridge ng overnight. So, yung isa, ganun din ang gagawin natin. Kukunin natin, ipo-fold yung 4 na corner, ilalagay sa bowl na may kitchen towel at lalagyan uli ng harina ang ibabaw. So, dito gumamit ako ng oats. Ayan, makikita nyo kakaiba. Ayan, oats ang ginamit ko. And then, tatakpan lang din natin siya for final proofing. So, overnight na natin siya ang i-rest sa fridge. So, after overnight, ito na ang ating sourdough bread ready na for baking. So, syempre, lalagyan natin ng score. Ito yung aking signature score. Napakasimple lang kasi wala akong maisip na ibang gawin. So, ito lang, simplihan lang natin. Kasi simple lang naman ang mga ginagawa ko dito. So, ayan. So, ready na siya for baking sa preheated oven na 230 for first 20 minutes. At ilo-lower natin yung temperature sa 180 for another 20 minutes. At ready na ating bread after that. So, ganun lang po.